Si Lo Ching ay patuloy na naglalakad ng mag-isa habang hawak ang kanyang spirit lamp. Ang grupo ng 4 na kontrabida mula sa Copper Corp sect ay nagsiksikan, nagpaplano. Interesant, ang pagpatay sa lampara ng iba ay nagbibigay sa iyo ng God's wish. Patayin natin ang iba, simula sa pinakamahina. Wala siyang pakialam. Kailangan kong mahanap si Master agad. Baka walang silbi ang pas ang iyon. Inaasinta siya ng isang Copper Corps. Maliit na binibini, saan ka pupunta? Lumingon si Locking at napapalibutan siya. Nginisyon siya nito, masyadong madilim dito. Delikado para sa isang babaeng tulad mo na maglakbay ng mag-isa sa gabi. O kung hindi, mahirap makita ang isang magandang babae sa ganoong dilim. Tumalas ang boses, peace off. Nagalit ang Copper Corps nang sabihin niya, umalis ka sa daan ayos lang, pero maglaro ka muna sa kuya mo ng kaunti. Walang makakapaglitas sa iyo ngayon. Nang sabihin niya ang, umalis ka sa daan, isang patalim ang tumagos sa kanyang ulo. Casual niyang inulit, I said peace off. Ang isa sa mga Copper Corps na si number 3 ay patay. Naglakas loob siyang patayin ang aming number 3. Pagkatapos, lahat sila ay nag-overestimate sa kanilang lakas at sumugod. Patayin siya. Putulin muna ang kanyang mga binti at braso, pagkatapos ay paglaruan siya hanggang mamatay. Tiningnan sila ni Luing ng mga matang ice cold. Isang saksak ng sibat at ang 3 natitirang Copper Corps ay pumunta na kay King Yama. Tiningnan ang kanyang soul lamp, bulalas niya, mas maliwanag na ngayon. Isang babae ang nanood sa mga ginawa ni Locking, halos lumabas ang kanyang mga mata. Isang saksak ng sibat, 3 ang napatay. Ang maliit na kapatid na ito ba ay isang death god? Ang paraan ng kanyang pakikipaglaban ay eksaktong parang isang killing machine. Biglang lumitaw ang bloody-handed butcher na nagsasabi, maliit na babae, iba ang iyong kalupitan ngunit ipinapaalala mo sa akin ang estilo ng matandang lalaking ito. Nagkomento ang iba sa bagong dating, siya ang bloody-handed butcher. Ang matandang demonyo na espesyalista sa pagpatay sa mga top-ranked experts. Nasa malaking gulo ang maliit na babaeng ito. Ang bloody-handed butcher ngayon ay labis na mayabang, nagyayabang tungkol sa kanyang sarili. Ang matandang lalaking ito ay pumatay na ng maraming top-ranked experts. Maging disipulo ko kung pumayag ka, papatayin ko ang lahat dito. Kung tumanggi ka, papatayin kita. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, isang sibat ang tumagos sa kanyang ulo. Piercing Sunfrost Flying Spear piercing through. Galit siyang umungol, sabi ko, umalas ka. Takot na takot ang mga nanonood at nagkomento, ang Butcher of the Heaven Rankang, ang bloody-handed butcher, ay napatay ng isang saksak ng sibat. Naalala ko na, siya ang disipulo ni Yen. May chismis na ang kanyang palayaw ay Luing, na kilala bilang Spear God. Sa kanyang isip, naisip niya, kailangan kong magmadali at hanapin si Master. Sa sandaling ito, sa panig ni Yang, mahimbing pa rin siyang natutulog. Nagmula pa siya ng mga salita na hindi maintindihan, di Yang. Sa sandaling iyon, nananaginip siya ng isang nakakakilig na eksena. Sect Leader Ye, aling bahagi ko ang gusto mo? Sa madilim na kalangitan na may maliit na ilaw, may tumatakbo habang sumisigaw, nakakatakot ito. Hindi pa ako nakakahanap ng normal na lalaki na mapapangasawa ko, at mamamatay na ako. Takbo ng mas mabilis. Ang Ghost Butcher na sumusunod sa likod ay nagsabi, isang lampara na lang ang natitira sa atin. Hanggat hindi ito namamatay, hindi tayo mahuhulog sa dilim. Tiningnan siya ng killing ghost at sumagot, ang demonyong iyon ay pumapatay ng may malaking sigasig, siguro hindi tayo hahabulin. Si Master Shin na top 71 sa Heaven Rankang, habang tumatakbo, ay hindi nakalimutan na magyabang, kahit nahabulin niya tayo, kaya ko yan. Ang pagtakas ay para lang maiwasan ang pag-aksaya ng enerhiya. Nagreklamo ang killing ghost ng may pagkainis, kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta para magdasal para sa divine wish. Impyerno ang lugar na ito. Idinagdag ng Ghost Butcher, ang buhay ay laging isang sugal. May mga tao na papalapit. Tiningnan si Luing at nagkomento, walang killing intent, walang cultivation. Siguro hindi siya narito para pumatay. Matapos makita si Li Qing na lumipad pa sulong, pinayuhan pa ng Ghost Butcher, bata, delikado sa harap, huwag kang pumunta doon. Mamamatay lang ang lampara mo.
Pagkatapos ay idinagdag niya, maliit na kapatid, sumama ka sa amin, mayroon kaming big shot mula sa Heaven Rankang. Sinabi ni Master Shin ng walang galang, para protektahan ang isang tao, sisingilan ko kayo ng dagdag. Bayaran mo siya mamaya, Sag-alero. Sa malaking demonyo sa harap, sumagot si Luing, hindi na kailangan. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya ang killing ghost. Pagkatapos ay nagduda siya, pasensya na, hindi kita maaaring hayaan na mamatay ng walang saysay, ngunit nang sinuntok niya, mabilis na umiwas si L-Chain. Habang sumusugod siya pasulong, naisip niya, Master, patuloy akong papatay ng mga demonyo at halimaw, papatay ng mga diablo na sumusubok na pigilan ako. Wala akong pakialam kung kaya kong sindihan ang mga lampara para sa iyo, maaari akong i-teleport sa World Lamp of the Stealth. At nang walang pakialam, sumugod siya ng diretso sa malaking demonyo na iyon sa dilim ng napakabilis. Isang malaking gulo ang nagsimula. Nag-aalala, sumugod ang Devil Slayer. Walang paraan, kailangan kong iligtas ang maliit na nubi na iyan, at ang mga devil puppets ay walang silbi sa kanya. Bumalik ka rito, masyado kang padalos-dalos. Ngunit nang lumapit siya, nagyelo ang Devil Slayer. Sa harap niya, maayos si Luing habang ang demonyo ay patay na. Lumakad pa siya ng ilang hakbang, bumubulong, ito ay. Pagkatapos ay sumigaw siya sa gulat, anong nangyayari? Sumunod ang mga devil puppets at tinanong sa kanilang sarili, ang demonyong iyan ay biglang namatay. Tama si Master yon, iyan ay dapat ang Devouring Heaven Demon na napatay. Ang lahat ng mga oil lamps ay naubos kaya nakuha nila ang kalamangan. Anyway, wala siyang realm para magsimula pa. Wala talaga silang inaasahan sa realm. Hayaan na lang si Li Qing. Ang demonyo ay naalis na. Pagkatapos, isang malakas na boses mula sa kabilang panig ang nagpalingon sa kanya. Hey newbie, kahit na wala kang realm, mukhang may kakayahan ka. Ito ay ang Devil Slayer na sinusubukan pa rin siyang pakiusapan na huwag gawin. Ngunit sa Nightmare World na ito, hindi ka makakarating ng malayo ng mag-isa. Maraming tao ang hahabol sa iyong lampara. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Biglang, isang malupit na tawa ang umalangaw mula sa malayo at dalawang figure ang lumitaw. Ang bangkay ng Devouring Heaven Demon ay sa amin. Ang dalawang iyon ay nasa 42nd at 43rd na ranggo sa Heavenly Rankang. Sila ang Bone-Chewing Twin Lords. Mayabang silang nagsalita. Ang basurang tulad mo ay nagawang magsama-sama at makahuli ng isa, swerte. Oh, ikaw na naman, matanda. Agad silang nakilala ng Devil Slayer. Nagbabala siya, ang Bone-Chewing Brothers ay nagiging baliw sa sinumang mahinang cultivators na makita nila. Master yun, lumayo ka agad sa kanila. Yumuko si Master yun na may magkasamang kamay. Oh, Twin Lords, naaalala niyo pa ang matandang tanga na ito. Parangalan niyo ako. Mangyaring, dahil sa pagiging miyembro natin sa Heavenly Rankang, huwag niyo akong patayin. Umalis na kayo. Ngunit ang Bone Chewers ay inilabas lang ang kanilang pressure at sumigaw, walang galang. Ang Heavenly Rankang ay may mga antas. Hindi ka makakakumpara sa amin. Hindi ka karapat-dapat makipag-usap sa amin, matandang aso. Tiningnan ni Neil ang nanginginig na tao at sinabi, hindi ako walang puso. Paano ito, hahayaan kitang mamatay ng mas mabagal kaysa sa iba pang mga biktima? Lasapin mo ang kasiyahan ng aming pagpiga ng buto at paghila ng tendon habang ikaw ay nanginginig sa sakit at dumudugo. Matapos gawin ang nakakabaliw na kahilingan, sinabi ng isa sa mga Bone Chewers, kung sino man ang makakahuli sa akin, aaminin ko ang pagkatalo, at biglang tumawa. Ngunit sa susunod na segundo, tinamaan ang kanyang mukha ng sibat. Pareho silang umubo ng strawberry syrup. Pagkatapos ng tama na iyon, mar-angle na lumapag si Ling, nagpakita ng isang kahangahangang pose. Dalawang utu-utu lang ang nakagawang sumigaw bago sila mamatay. Pagkatapos, boom, nagkaroon ng power-up ang lampara ni Ling, mas lumiwanag pa. Si Lokhing, seryoso, ay nagsabi, pasensya na, hindi ako maaaring sumama sa inyo. Biglang, lumuhad si Grandmaster Shin at sumigaw, Benefactor, mangyaring maghintay. Masama ang loob ng matandang lalaking ito at sinabi niya na gusto niya ng pera para sa proteksyon. Wala siyang pakialam na bastyusan ang kanyang sarili sa ilang matitinding salita. Ang matandang tanga na ito ay talagang nabaliw.
Mangyaring patawarin ako, benefactor. Kunin mo ako bilang iyong disipulo. Pagkatapos ay lumingon si Locking upang tingnan si Grandmaster Shin Tam, hindi nakakalimutan na paalalahanan siya, hindi ako nagbigay ng pansin sa iyo noon. Anuman ang sabihin mo, wala pa rin akong mga kwalifikasyon para kumuha ng mga disipulo. Mas mag-ingat kayo at umalis sa battlefield na ito sa lalong madaling panahon. Nagtanong ang Demon Killer, "O bayani, maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan?" Ang isang demonyo sa tabi niya ay nagkomento, napakabata ngunit pinatay niya ang dalawang top-tier experts na nasa top 40 ng heavenly ranking sa isang sibat. Tiyak na sikat siya sa mundo. Pagkatapos ay tumalon siya at ginamit ang Qinggang para umalis. Iniwan niya ang kanyang pangalan, ang mapagpakumbabang ito ay si Luing, disipulo ni Yipyang mula sa Wuji Said. Nag-usap ang mga nasa ibaba matapos narinig lang namin ang Sword Street Lingruso at Divine Swang. Hindi namin inaasahan na mayroon ding disipulo na gumagamit ng sibat si Master Yi. Siya ang Spear Saint na minsan ay lumitaw sa Blood Arena ngunit hindi na naglakbay sa mundo simula noon. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito siya nakakatakot. Tiningnan ang papalabas na figure ni Luke Xing, naisip ng Demon Killer, natatakot ako na ang bawat isa sa mga disipulo ni Master Yip ay maaaring tumayo sa mismong tuktok. Sa pagsasalita, maaari rin akong ituring na maswerte na may akap si Master Yip habang natutulog, ngunit nagtataka ako kung nasaan na si Master Yip ngayon. Sa panig ni Yip Yang, natutulog pa rin siya ng mahimbing. Sinabi ng itim na pusa, ang mga lampara na ito ay tiyak na mang-aakit ng mas maraming biktima. Ang ginto ay sinusubok ng apoy. Ang mga naghihirap ay tumatakas. Nagmamadali ang isang tao, bilisan mo, sundan ang Moon Hunting Kid. Sandali lang tayong tumatakbo at nawawalan na ako ng pasensya. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa teleportation point? Ayaw kong manatili sa malamulto na lugar na ito kahit isang segundo. Siyempre, hindi na kailangang hulaan, hindi alam ng Demon Killer ito. Alam ng langit, hanggat kaya kong mabuhay at umalis sa lugar na ito. Kung makakita ako ng normal na lalaki, papakasalan ko siya agad. Mga kapatid, gusto ng Demon Killer na manalo sa loto. Tiyak na tatanggihan ako kung pumayag siya. Diyos ng mga baraha, ikaw na lang ang pakakasalan ko. Ang buhay ay hindi laging puro sikat ng araw at bahaghari. Gumugulo na. Mayroong isang horny, marahas, maladyablo na demonyo na papalapit sa unahan. Lahat, umiwas. May isang figure na papalapit sa kalangitan. Siya ang 35th ranked sa heavenly rankings, Desolate Heaven Evil Lord. Nagsalita siya, nakita ko ang ilaw kanina. Lumabas kayo, walang silbi ang pagtatago. Ang grupo ng mga Demon Killers ay nagtago sa gilid, nag-chant ng pangalan ni Bod. Ang Desolate Heaven Evil Lord ay galit na galit. Bilasan mo at tawagin ang mga matatandang daga na iyan. Oh, ang pagtatago sa bukas ay hindi gumana kaya nag-all out si Demon Killer gamit ang Earth Escape Technique para itago ang kanyang hininga. Paano ito mahahawakan ng Desolate Heaven Evil Lord? Nang makita niyang hindi maganda ang mga bagay, lumingon siya at naghagis ng granada, sumugod ng husto sa kanya. Isang malakas na tama na naging dahilan upang mag-trance ang Desolate Heaven Evil Lord. Upang humanap ng demonyo sa kabilang panig, nagpapakita rin si The Bull Demon King. Patuloy siyang nagrereklamo, mahina. Talagang mahina kayong mga tao. Nakita mo na ba ang Nine Tails? Sigurado akong mananalo ako sa pastahan na ito. Tiyak na sisindihan ko ang mga ilaw sa mundo ng mga lapida mamaya. Si Master Yip ay magiging akin. Ang malaking lalaki na alam simula pa noong kailan ay kinailangan na tiisin ang isang panghabang buhay na parusa. Hayaan mo akong umalis. Masyadong mahina ang boses para kalugan ang kwento ni Bei. Anong efficiency ang mayroon sa pagpatay ng random na ganoon? Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Ipinadala siya ni Bei sa langit. Isang trial character na espesyalista sa pagpatay na tulad ko ay nanghuli na ng maraming tao, gumagawa ng maliit para maglaro ng malaki. Ang enerhiya ay nasunog na parang apoy sa templo at kumalat sa mga ilaw. Gustong tumalikod ni Beef ngunit patuloy na umaatake si The Bull Demon King ng pasalita sa kanyang bibig. Sinasabi mo na tiyak na tumatama, ngunit sa realidad, pinapatay mo lang ang masama. Maaari ba na nahulog ka na talaga sa pag-ibig kay Yip Yang? Pagiging malambot sa mga tao,
Takot na kamuhian ka niya. Lumingon si Beifei ng bahagya sa likod niya. Malapit ka ng matalo kaya nagsisimula ka ng magpalat ng paksa. Tandaan mo na sa pastahan na ito, kung sino man ang matalo, hindi sila makikipagkompetensya para kay Yipyang sa buhay na ito. Kung manalo ka, makukuha mo ang lahat ng karapatan at pagmamahal ni Master Yip magpakailanman.